mga kababayan. Meron ako natanggap na information na may nagbotohan na raw yung sa lower house, 153 yung boto ng congressman na in favor of impeachment ni VP Inday. So 153, no? Ang siste nasa isang maliit na kwarto, tapos noon kinuha yung mga cellphone bago nagbotohan. Yung iba natakot, yung iba bumoto. Pero ang isa pang info, still to be verified, no? Baka sabihing fake news. For verification, ang sabi ay gusto niyo maniwala, kung ayaw niyo, wag. Ang sabi 25 million ang gaming from Tupad and 25 million galing AIX at may 100 million ang paggaling yun. Anyway, so may kita, no, may kita. Okay mga kababayan, mga ka-idol, mga Karmeboy, ito, panoorin natin ito, si Pinoy Survivor, no? Tinuloy na nga daw ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Panoorin natin ito, siya di pa nakasubscribe sa aking channel, Romeboy, pag-subscribe, panoorin natin si Pinoy Survivor. Sana congressman ako, para kumita rin ako, no? Mga ulit, nakambalo siguro ako ng silya ron. But anyway, yun yung pasahin ko mamaya pa, bago ko makalimutan. Ang game plan, no, accordingly sa isang analyst namin, talagang ito push through yung ma-impeach si Inday Sara by hook or by crook. That's why may pera sila, no? Trilyon ang pera nila para see to it na ma-impeach si Inday Sara. So yung mga tuwadcom na yan, related lahat ng nangyayari, nadidinig natin ng mga investigasyon. Panay lang yan, panay mga palamutik pala. Part of the game plan. Nangawit na ako Part of the game plan. So yung mga investigasyon, si Grijaldo, sila Wilkins, yung mga vlogger kahapon, yung 125 million, lahat yan, ang objective talaga is to impeach Inday Sara. Why? So that in BBM will lose a vice president and BBM will have to choose by way of law from the Senate or Congress kung sino magiging vice president niya. Palagay nyo sino magiging vice president? Nambaluslos. Siyempre buhaya ang vice president niya. Nambaluslos. Now, after 6 months, game plan niya na, analysis yan. After 6 months, may impeach si Bongbong Marcos. After 6 months, siyempre matuwa dyan yung mga dilaw, matuwa dyan yung mga komunista. So, sino ngayon na magiging presidente pagka na-impeach si Bongbong Marcos? Ade, kung sino man yung gagawing vice president, sa tingin nyo sino yun? Okay, so yun yung awit na yung kamay ko. Okay, so after that, so by 2026 may bago ng presidente. Wala na si Bongbong, wala na si Inday, may bago na. Kung sino yun galing sa Senate o sa Congress, syempre obvious ang sagot doon. Tapos noon, ano ang mangyayari? Isusulong ngayon charter change para yung constitution mapalitan. Gagawin na tayong parliament. So, yung 2028 na nasaan yung eleksyon, naboboto kayo, wala kayo papakawala, wala yun, walang mangyayari dyan. And then, baka ma-postpone pa yung eleksyon, 2028, gawing 2029. Siyempre, depende yan kung sino man si presidente, el presidente na coming. All the while as this is happening, mga Pilipino tamad na mag-rally kasi ginawang pera-pera. Mga tao sawang-sawa na
Tapos sa pangkarote tayo, mas maraming perang ninakaw. AFP, PNP, wala kang maasahan kasi hindi mo maintindihan kung anong gagawin. So, yun yung senaryo. No. Ngayon kung magkakagulo, ang isa pang hearing is magde-declare ng martial law, yun yung panakot nila. Pero sinasabi ko sa vlog ko huwag kayong matakot pagka nag-declare ng martial law. We will undeclare it. We will declare a people's martial law. Because iba na yan no? Sobra-sobra ng abuso yon. Lalabanan natin yan. At kung magsama-sama tayo, labanan natin lahat yan. Hindi mangyayari yung gusto nilang plano. No. So, panoorin nyo lang, hintayin natin bukas. Siguro bukas itatransmit na sa Senate yung impeachment complaint na in-endorse ng 153 na congressmen. And from there, mga kababayan, magiging Senate judges na ang ating mga senator. So, dilibangin na naman kayo. Yung impeachment, kasama yan libangan yan. Pero, luto na yan luto na. Ang dulo niyan, impeach si Inday Sara. Okay. So, nasa inyo yun kung makikilaho kayo sa plano. Nasa inyo yun kung sasakyan ninyo. O nasa inyo yun kung tatayo kayo para ipaglaban yung katotohanan, yung karapatan natin, yung kinabukasan natin, yung katwiran natin. Na tayo nasa tama, sila nasa mali. Okay? So, salamin, basahin ko lang. Kainis birthday ko. Naknan to ko birthday na birthday ko. Happy birthday, Captain Dado Enriquez. Ingat ka palagi. Ikaw lang ang pag-asa ng bayan. Pinoy survivor at si Colonel Mitran. Naku lang, may motorcycle rider Ingat ka dyan. Okay. Wala. Okay. So, haba. Haba. Di na lang. Mag-thank you na lang ako sa inyo. Maraming salamat sa mga bumati ng happy birthday. Maraming salamat sa pagpanood ninyo. Maraming salamat sa tiwala ninyo. Sa mga ka-FGF, huwag kayong matatakot. Mga ka-FGF, mga commander. Dapat solid, buo ang kalooban. Tayo na lang ang inaasahan. No, tayo na lang inaasahan. So kung maano pa tayo, mapabakla pa tayo, walang mangyayari sa atin. Di ba? Kaya kailangan decisive, kaya kailangan yung tayo, solid tayo. Kung saan tayo. Kung alam nyo na sa tama, ipaglaban yung tama. Ganun lang. At kung ang taong bayan ang nagdedelikado, bansa natin, yung future natin, tuloy-tuloy lang tayo na laban. Okay, so pagka nag-rallying tao, dun tayo. Diba? Dun tayo. Okay, so hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. God bless the Filipino people. Kinakailangan bitbitin nyo yung tapang ninyo na kailangan na aware kayo sa nangyayari. Kinakailangan na kasi sarang magulo mata ko security conscious nasa open area ako okay, sa open area ako baka matsambahan. Wala pa yung revolusyon, patay na yung supremo nyo. so yun lang. Commander Bukay, tuloy-tuloy lang ang laban. Make sure na everything is in order. No, everything is in order and sabi nga ng Congress stick to the plan. Stick to the plan. Nabuta. Walang contempt. Tayo, stick to the plan. Continue recruitment ng mga tao. Join lang. Linisin yung mga ranks natin. And then, continue to be the pillar ng hope ng mga kababayan. Maraming salamat sa inyo. Okay mga ka-idols, hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe. Lagi natin subaybayan ang ating
mga DDS vlogger. Tama, huwag tayo matatakot kasi kapag matatakot tayo, mas lalo tayong takutin sa mga buaya dyan sa ating namumuno ngayon, mas lalo na dyan sa Kongreso. Huwag tayong matatakot, abangan natin palagi ito dahil kasado na umano ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Maraming salamat, mabuhay tayong lahat mga Pilipino.